Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. I'm Irene Marquez, and I'm going to tackle about the Darwinian Revolution. So, before I start, I'm going to introduce the Darwinian Revolution and what the Darwinian Revolution is. Ang Darwinian Revolution po is tumutukoy po ito sa fundamental change ng Western thought na pinagmulan ni Charles Darwin noong 1859 na nagtatag ng konseptong scientific ng biological evolution sa pamamagitan ng natural selection at ang mga pinagmulan ng mga species. At ito rin po ay may malaki ang naging epekto sa pag-unawa ng sangkatauhan sa kanilang lugar at sa likas na mundo. So ngayon naman po ay dumako tayo kay Darwin Charles kung saan nagmula ang Darwinian Revolution. So si Darwinian Charles po ay pinanganak noong February 12, 1809 sa Mount House, Shrewsbury, United Kingdom, at namatay naman po noong April 19, 1882 at the age of 73 years old sa bahay niya lang po mismo sa Down, United Kingdom. Ang full name niya po is Charles Robert Darwin and nationality is British. Let's move on. So, dito naman po tayo sa what is evolution? So, what is evolution po? In pre-Darwinian belief, evolution in the field of biology ay tumutukoy sa pagbabago ng mga katangian ng isang species sa loob ng ilang henerasyon na nakabatay sa ideya na ang lahat ng species daw ay magkakaugnay at unti-unting magbabago sa paglipas ng panahon. At ngayon naman po ating talakayin ang patungkol sa Darwin's Theory of Evolution. So si Darwin po ang nakapag-develop ng interest sa natural sciences during his time at Edinburgh University, where he was mentored by mga radical evolutionists na si Robert Edmond Grant. So si Grant po is a follower of Jean-Baptiste Lamarck at siya po ang nagturo kay Darwin about marine invertebrates and their relationship. So si Darwin po was also influenced by other prominent natural scientists, including na po doon si Adam Sedgwick at si John Stevens Henslow. So ang experience na po included geological research in Wales with Sedgwick and a significant voyage abroad, the HMS Beagle, which Henslow and Captain Robert Fitzroy. Sila po ang naglatag ng pundasyon para sa kanyang mga kalaunan na gawain sa agham. So during their journey, Darwin collected various specimens such as birds, plants, and fossils. He was able to study the principles of botany, zoology, and zoology through close observation and research and experimentation of such specimens. So, I have a Darwin's collection po, which is the plants, birds, and fossils. Yan po. Yan po yung mga Darwin's collection. Yan po ang mga collection ni Darwin's the plants and birds. Ngayon naman po ay dumako tayo sa Darwin's finches. So po, ang mga pinag-aaralan ni Darwin tungkol sa mga finch ay hindi ang pinag-uusapan dito, kundi ang ibang mga natuklasan niya. So, ang mga finch ni Darwin ay hindi nabanggit dito, pero ang mga natuklasan niya sa ibang aspeto ay napakaganda. Si Richard Owen po ang nag-identify ng isang fossil na natagpuan ni Darwin sa ilog ng Uruguay bilang Toxodon, isang ninuno ng kapibara sa Timog Amerika. Nabibilang ito sa isang grupo, ngunit ang mga fossils mula sa Pampas ay nakilala bilang mga rhino, mastodon, mga armadillo, anteater, at sloth na extinct na. Sa mas madaling salita, ang mga fossil na tagpuan ni Darwin ay pinag-aralan ni Richard Owen at nakilala niya ang isang fossil mula sa ilog ng Uruguay bilang Toxodon. Ito po ay isang ninuno ng kapibara sa Timog Amerika. Now, let's proceed to evolutionary science and philosophy.
So, ang evolutionary biology ay lumitaw bilang isang natatanging larangan ng pag-aaral halos isang siglo na pagkatapos ng rebolusyon ni Darwin, nang kinilala ng mga scientist na ang iba't ibang larangan tulad ng genetics, paleontology, taxonomy, and ecology were interconnected. Yes po, magkakaugnay na nagbibigay daan sa isang komprehensibong pag-unawa kung paano nagbabago at nagkakaiba-iba ang mga organism sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng proseso ng evolution. And last, philosophy of biology. So, ang philosophy of biology is a subfield of the philosophy of science na ang science ay sumusuri sa mga tanong ng philosophical questions arising from biological knowledge, including issues tulad ng sanhi, paliwanag, reductionism, at ng progress sa mga agham. At yun lamang po. Maraming salamat.